Mahigit 5 dekada na siya sa showbiz. Nawalan ng asawa, dumaan sa iba't ibang pagsubok sa kalusugan at therapy, pansamantalang lumayo sa spotlight at humarap din sa mga personal na kontrobersya. Pero sa edad na 64, hindi pa rin sumusuko si Lorna Tolentino. Sa halip, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho at humaharap sa mga bagong hamon. Pero ano nga ba ang dahilan ng kanyang tibay at bakit ayaw pa rin niyang magretiro? Si Lorna Tolentino ay ipinanganak noong December 23, 1961 sa Concepcion, Tarlac. Bata pa lamang siya nang mapunta sa showbiz, kung saan nagsimula siya bilang child actress at unti-unting nakilala sa pelikula at telebisyon. Kalaunan, gumanap din siya bilang Darna sa telebisyon noong 1977 na lalo pang nagpasikat sa kanya. Mula noon, tuloy-tuloy ang kanyang karera hanggang sa maging isa siya sa pinakakilalang veteranang aktres sa bansa. Isa sa mga naging malaking kontrobersya sa kanyang buhay ay ang matagal na isyu nila ng dating kaibigan at kapwa-artista na si Deborah Son. Noong 1989, nagsampa si Lorna ng kasong estafa laban kay Deborah matapos hindi mabayaran ang mga alahas na kinuha ni Deborah, kung saan naging garantor si Lorna. Dahil dito, nasira ang kanilang dating pagkakaibigan at tumagal ng maraming taon ang kanilang hidwaan. Pero makalipas ang napakahabang panahon, nagkaroon din sila ng pagkakataong magkaayos. Noong 2023, nagkita sina Lorna at Deborah sa set ng FPJ's Batang Quiapo at doon ay pinili nilang iwan ang matagal na alitan. Mula sa isang problemang tumagal ng maraming taon, nauwi rin sila sa pagpapatawad. Isa sa pinakamalaking kontrobersyang dumaan sa buhay ni Lorna Tolentino ay ang pagkakalink kay Rosana Roses at sa kanyang asawang si Rudy Fernandez. Magkasama noon sina Rudy at Rosana sa isang sitcom hanggang sa kumalat ang aligasyon tungkol sa umano'y relasyon ng dalawa. Lumala ang issue noong 2007 sa panahong may sakit na si Rudy. Pero sa halip na makipagsabayan sa kontrobersya, pinili ni Lorna na manahimik at manatili sa tabi ng kanyang asawa. Makalipas ang maraming taon, noong 2021, mismong si Rosana ang humingi ng tawad kay Lorna. Nagkita sila sa set ng FPJ's Ang Probinsyano, nagkaayos, at pinili ni Lorna na patawarin at tuluyang iwan ang nakaraan. Pero kung mabigat ang mga kontrobersya, mas mabigat pa ang dumating na pagsubok sa buhay ni Lorna, ang pagkawala ng kanyang asawa, si Rudy Fernandez. Matagal nang magkakilala ang dalawa, pero habang pareho silang nasa mundo ng showbiz, unti-unting naging mas malalim ang kanilang samahan hanggang sa nauwi sa pag-iibigan at kasal. Mahigit 2 dekada silang nagsama, bumuo ng pamilya, at hinarap ang buhay ng magkasama. Pero noong June 7, 2008, biglang nagbago ang lahat. Pumanaw si Rudy matapos ang kanyang pakikipaglaban sa periampulary cancer. Sa isang iglap na wala kay Lorna ang kanyang asawa, katuwang, at taong nakasama niya sa napakaraming taon. At dito nagsimula ang isa sa pinakamabigat na laban ng kanyang buhay, ang matutong magpatuloy nang wala na si Rudy. Dito nagsimula ang isa sa pinakamabigat na laban ni Lorna. Nang mawala si Rudy, hindi lang asawa ang nawala sa kanya, kundi ang matagal niyang katuwang sa buhay. Matindi ang kanyang pagluluksa, kaya pansamantala siyang lumayo sa showbiz at naglaan ng panahon para maghilom. Dumaan din siya sa therapy at ginamit ang panahong iyon para unti-unting makabangon. Kalaunan, bumalik siya sa showbiz at muling hinarap ang buhay. Pagkatapos ng pagkawala ni Rudy, hindi lang emosyonal na sakit ang kinailangan ni Lorna na harapin. Naiwan din ang mga ari-arian at usapin tungkol sa pamana na kailangang ayusin ng pamilya. At kahit anak ni Rudy si Mark Anthony Fernandez sa ibang ina, kinilala at tinuring pa rin siya ni Lorna bilang bahagi ng kanilang pamilya. Kasama rin sa kanilang pamilya sina Rap at Renz. Nanatiling pribado ang eksaktong detalye ng pamana, pero para kay Lorna, higit sa anumang ari-arian ang pinakamahalagang iniwan ni Rudy, ang kanilang pamilya at mga alaala ng buhay na kanilang pinagsamahan. At pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, kailangan na naman niyang bumangon. Ngunit ngayon, kalusugan naman ang panibagong laban. May scoliosis siyang matagal nang iniinda habang ang injury sa kanyang tuhod ay naiugnay sa pisikal na pagod at paulit-ulit na paglalakad sa mahirap at maburol na location habang nasa taping.
Dahil sa strain at tear, kinailangan niyang magpagamot at sumailalim sa therapy. May history din siya ng asthma na iniulat na muling sumumpong matapos siyang magkaroon ng COVID-19 at patuloy din niyang binabantayan ang kanyang puso. Sa kabila ng lahat, hindi niya hinayaang maging dahilan ang mga ito para tumigil. Nagpagamot siya, nag-ingat sa sarili at patuloy na bumangon. Pero sa halip na sumuko sa kanyang mga pinagdadaanan, pinili ni Lorna na patuloy na lumaban at harapin ang mga bagong hamon. Punta kami sa Holy Land. Bago yon, 1 year na sumasakit yung ulo ko. Pa-MRI ako. Anong findings? Meron ako sa gitna ng brain ko. Meron akong parang kasing size ng corn. Hindi pwedeng operahan. Meron mang ma-agitate na sa akin, pwede ako magkaroon ng aneurysm. Pagdating namin sa Holy Land, nag-pilgrimage kami, nag-pray kami for everybody. Nag-pray yung mga anak ko para sa akin kasi alam nila na laging ang sumasakit yung ulo ko. And pagbalik dito, nagpa-MRI ako ulit and it's gone. Nagkaroon nga ako ng miracle of healing. Then everything is fine. Ang sabi ng doctor, this is because of your Holy Land trip. Yung pagdadasal, yung hindi na kailangan ng gamot. Ang Panginoon na ang nagpagaling sa akin. Sa edad na 64, pumasok siya sa Philippine Navy bilang reservist at hinarap ang matinding training, physical activities at disiplina ng militar. At matagumpay niya itong natapos. Mas naging makabuluhan pa ito dahil Navy reservist din noon ang kanyang yumaong asawa na si Rudy Fernandez. Kaya para kay Lorna, hindi lang ito bagong titulo. Isa rin itong paraan para parangalan ng alaala ni Rudy at patunayan na kahit may edad at mga pagsubok sa kalusugan, kaya pa rin niyang lumaban. At kung titignan ang buong buhay ni Lorna, parang paulit-ulit ang isang tema. Maraming beses siyang nasaktan pero hindi siya nanatiling nakahiga. May mga pagkakataong kailangan niyang huminto pero bumalik din siya. May mga problemang hindi niya kayang kontrolin pero hinarap niya ang mga ito. At kahit maraming health concerns, hindi niya hinayaang ang mga ito ang tuluyang magdikta kung ano ang kaya niyang gawin. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na dapat baliwalain ang sakit o pilitin ang sarili. Ang ipinapakita lamang ng kanyang kwento ay posible pa ring magkaroon ng aktibong buhay habang maingat na pinapangalagaan ang kalusugan at sumusunod sa payo ng mga doktor. At marahil ito rin ang dahilan kung bakit hindi pa niya nakikita ang kanyang sarili na tuluyang magre-retiro. Dahil para kay Lorna, ang pag-arte ay hindi lamang trabaho. Ito ay bahagi ng kanyang pagkatao. Nagsimula siya rito noong bata pa siya. Lumaki siya kasama ang industriya. At ngayon, matapos ang mahigit 5 dekada, mahal pa rin niya ang ginagawa niya. Nang tanungin siya tungkol sa retirement, malinaw ang kanyang pananaw. Wala pa siyang planong magretiro dahil mahal niya ang kanyang trabaho. At kung tutuusin, hindi na niya kailangang patunayan ang kanyang sarili. Napatunayan na niya ang kanyang talento sa loob ng maraming dekada. Hindi na rin niya kailangang habulin ang kasikatan. May pangalan at reputasyon na siyang pinaghirapan sa napakahabang panahon. Ang gusto na lamang niya ay patuloy na gumawa ng mga papel na gusto niya at maging bahagi ng mga kwentong gusto niyang ibahagi sa mga manonood. At marahil iyon ang tunay na sikreto ng kanyang longevity. Hindi kawalan ng problema, hindi kawalan ng sakit, hindi rin kawalan ng heartbreak, kundi ang kakayahang bumangon pagkatapos ng bawat pagsubok. Marami siyang pinagdaanan pero patuloy siyang bumabangon. Hanggat kaya pa niya at mahal pa niya ang pag-arte, hindi siya susuko. Dahil para kay Lorna Tolentino, hindi pa tapos ang kanyang kwento.